Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for November 16 to 30, 2025. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Pa-follow, like, subscribe na rin sa ating channel or page. Thank you. So, let's see. Aquarius. What's the energy? November 16 to 30 for Aquarius. You have the Four of Cups. Okay. So, yung iba sa inyo parang may hinahanap kayo, no? Something na parang resulta na gusto nyo mangyari. Pwede kasi may disappointment, no? You have the Page of Swords as your challenge. Pwedeng sa pag-aaral to or sa research ninyo. Yung iba parang meron kayong natuklasan sa online, natuklasan online na ikina-disappoint ninyo. Your opportunity is the King of Swords. This is your energy. Someone na very critical thinking, na may critical thinking, logical. And then your blessing is the Moon. Whoa. The Moon is your instinct, your intuition. Yan yung blessing mo. Na lahat ng bagay, alam mo kung totoo ba to o hindi. Kumbaga, malakas ang radar mo. Oo. Kung ang isang tao nagsasabi ng totoo o hindi. You have the Seven of Pentacles. This is about waiting for fruition. You need more patience, no? Kung meron ka inaasahan ngayong second half ng November, mas maging more patient, no? Na maghintay. Kasi, it doesn't mean naman na hindi yun darating. Darating yun sa tamang panahon. Para kang nagtanim ng, ng seed. Tapos, syempre, hindi naman agad yan kinabukasan mamumunga na. Merong proseso na kailangang pagdaanan at malapit nang dumating yun sa'yo. Okay? Malapit nang dumating yung resulta na gusto mo. You just have to be patient. Lalo na kung ito may kinalaman sa pagta-travel or sa pagtatrabaho sa ibang bansa. You have the Nine of Wands. So, this is about, someone na, yung bang parang pagod na. Pagod na ba kayo? Aquarius. Oo. Yung bang parang trinabaho mo, pinaghihirapan mo, tapos ina-anticipate mo na dapat may resulta agad. Oo. Minsan kasi, yan yung process, yung resulta, it's happening in the background, na magugulat ka na lang na, ito na pala yung resulta. Ayan o, Nine of Pentacles, this is financial stability, financial independence. Kumbaga, relax ka lang, wag mong stress yung sarili mo sa mga bagay na simulan mo. O kung alam mo naman na nag-e-effort ka dyan, let's say sa trabaho, hinihintay mo na ikaw ay ma-promote or ma-increase yung sweldo mo. Kung alam mo naman na may credentials ka, maayos yung good standing ka sa work, definitely, darating yung increase ng sweldo or yung promotion. And even sa business mo, kung alam mo pinagtatrabahuhan mo yan, ine-effortan mo, eventually darating din yun. Okay? You have the Knight of Pentacles energy kasi medyo mabagal na energy to, pero stable siya. So, mas okay na yung stable kesa yung parang taas, baba, diba? Oo, maangat, babagsak, ganun. So, for you, malapit mo nang ma-reach yun. Malapit mo nang maabot yung resulta na gusto mo. You just have to be patient. Okay? Oo, kailangan lang natin maging patient. What is the Four of Cups? The King of Pentacles. Alam nyo, if this is about your career, business, yung end result niyan, darating na. Makikita mo na yan. Okay? Maaring lang kasi, nakafocus ka sa mga bagay na hindi na in alignment sa goals mo. At yung bagong opportunity, hindi mo napapansin. Oo. Minsan ganun eh. Na parang nag-o-obsess tayo sa isang bagay na we want to make it work, pero hindi na pala tayo doon. Parang hindi na pala yun yung path natin na we need to make some changes. What is the Page of Swords?
The Six of Pentacles. This is balance, bringing balance into your finances, into your resources. So, maaring iba sa inyo, yun nga, parang pwedeng challenge to sa finances ninyo na inaayos nyo na kailan ba darating to? Ang tagal na, naghihintay ako. You have the Lovers. This is about commitment and also support. So, mas maganda kasi na ikaw ay committed sa ginagawa mo. It doesn't matter kung ano yung magiging resulta niyan para sa'yo. Ang importante kung ano yung ginagawa mong action para dun sa goal mo na yon. 'Di ba? Kasi kung masyado kang results-oriented, may hinahanap mo yung resulta. Ang tanong is, ano ba yung dapat mong gawin para maabot mo yung resulta na yon? So, doon ka mag-focus sa dapat mong gawin. Now, the King of Swords is your opportunity. Pwedeng may learning opportunities, may training kayo, research, doing your own research. What is the King of Swords? Ooh, the Two of Cups. Okay. Meron kang mentor or someone that will help you. Mas magbibigay ito ng kaliwanagan sa'yo. Mas okay rin kasi na meron kang taong napagtatanungan nung mga bagay na gumugulo sa isip mo, mga decision mo. Some of you naman, you have the opportunity to go out with your partner, to magkaroon kayo ng mas malalim na conversation together. Alam mo yung intellectual conversations, ganyan. Oh, you have the sun. The sun and the moon, ang ganda ng energy na to as your blessing. So, 'di ba, ang moon, lagi siyang ina-associate sa, sa gabi, sa dilim. So, kumbaga, ito na, parating na yung liwanag. Andito na yung sun, andito na yung confidence, andito na yung blessings. Marami ng reasons para magsaya, mag-enjoy, mag-celebrate. Money, career, finances, you have the Six of Cups and the Justice card. So, maaring meron kang opportunity sa work, career, or business na dati mong sinubukan tapos hindi naging successful sa'yo. Pero ngayon, susubukan mo ulit dahil ito na ay magiging successful para sa'yo. Minsan ganun pwede kasing hindi ka pa ready that time or wrong timing. Oo. So, ngayon, eto, babalik yung oportunidad na yan sa'yo. Sa love life, you have the Knight of Swords and the Five of Pentacles. Nako, if you are in a relationship right now, maaring nagkakaroon talaga kayo ng issue, lalo na sa mga responsibilities. Pwedeng sa pera, sa financial responsibilities, or yung mga task na kailangan gawin sa relationship, or yung efforts na kailangang ibigay sa relationship. So, maaring yung iba sa inyo, magkakaroon muna ng, yung parang iiwas muna. Oo. Magkakaroon kayo ng time off. Oo. If you are single, I feel like, meron kang nakakausap ngayon. Tapos, the moment na yung pinakita mo yung totoong ikaw, biglang manggo-ghost. Okay lang yun. Ibig sabihin nun, hindi talaga para sa'yo. You have Venus in Libra in the 7th house. 7th house relationship yan. Venus is about money, about love. So, maaring meron ka talagang major decision na gagawin related sa pera, related sa business, or related sa relationship. You have Jupiter in Leo in the 5th house. Ooh, yung iba sa inyo, meron kayong swerte sa social media or being in the public speaker, public servant, ganyan. Maaring, kumbaga kung kayo ay content creator, maaring meron kayong videos na magba-viral, you will be recognized sa inyong area or field of work or career. You have Mercury in Gemini in the 3rd house. Mercury, planet of communication. Maaring may good news na darating na magiging excited ka. Oo, kung ano ba ang mangyayari. Pwedeng good news yan sa trabaho mo, or even meron ding person na maaring galing sa past na maaring makikipagbate. But it doesn't mean na babalikan mo. Choice mo yon kung gusto mong balikan. But it only means na parang na-realize niya yung kanyang kasalanan sa'yo. 5th house, passion. So, yung iba sa inyo,
you will discover your talents, your skills, or mas magbibigay ka ng attention sa creativity mo. Ayan. You also have Virgo energy, which is about digest. Some of you focus at inyong health, sa inyong kalusugan. This is also about organization. So, meron ka ino-organize ngayon. Mas, sabi nga nila yung parang energy ng isang scientist na methodical, ganon. Priorities. Ang sabi rito, the quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure your schedule reflects the life you want. Diba? Ito yung tinatawag na alignment. Na tipong iniisip mo, gusto mong maging pinakamayaman sa mundo, pero tamad ka naman. Diba? So, kailangan i-align mo yung ginagawa mo. How you do it, no? Sa life na gusto mo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much and see you again.